Yun, bagong morning, bagong blessing na naman po ang bigay sa atin ng Panginoon. Ang ganda ng sikat ng araw, oh. Pero gusto ko muna pong basahin sa inyo yung Isaiah 43 verse number 2. Ang sabi po ng Biblia, "When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee." Sa Tagalog po, sabi rito, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Bago nga po kayo makarating sa mga misyon sa bundok, kailangan naming tumawid sa mga ilog na kagaya nito. Hindi man po sinabi ng Diyos sa verse na aking binasa na hindi na tayo dadaan sa tubig. Hindi rin niya sinabi na tatanggalin ko ang bawat ilog sa daraanan mo. Pero sa bawat pagtawid po namin sa mga ilog na kagaya nito at maging sa mga pinagdadaanan sa buhay, ang pangako niya, dadaan man tayo sa tubig, ay siya ay isa sa atin. Sa pagbagtas nga po namin ng mga ilog, si Pastor Alan, isa sa mga misyonary ng Panginoon sa kabundukan, kasama yung kanyang misis, yung kanila pong motor, sa gitna ng ilog ay huminto. At yun nga, napahinto rin kami, at yung mga kamanggagawa ay to the rescue naman. Yan, si Pastor Prince, yun nga, nasuka na, pati motor nasuka na eh. At yan lang, ganun lang. Pagpag lang by tubig. Yan ang katindi yung mga Rusi eh. Yun, tuloy pa rin mga kapatid. Huminto man yung makina, pero hindi huminto yung pananampalataya. Tuloy pa rin, sa Jemaring nga, takbo ko. At alam nyo mga kapatid, doon mo marirealize na minsan ang Diyos, inaalaw niya na tayo ay ma-stuck minsan sa gitna ng ilog. Hindi para tayo ay huminto, kundi bagkus para maipakita niyan kung ano ba talagang dahilan natin bakit tayo nagpapatuloy. Kasi hindi pala yung makina yung dahilan kung bakit kami pupunta rito sa bundok, hindi yung lakas na mga gamit namin sakyan, kasi mga gamit lang namin mga simpleng mga sasakyan. Pero alam niyo mga kapatid, pananampalataya po sa Panginoon ang susi, kaya nakakapagpatuloy po tayo sa paglalakbay dito sa kabundukan ng pagmisyon. Ganyan po, na ano na yan kaya, na nasuka na ng tubig yan, pero tuloy pa rin. At alam niyo mga kapatid, baka yun din ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Kung pakiramdam mo na nasa gitna ka ng isang ilog ngayon, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. After all, yung safest place, hindi yung riverbank. The safest place is wherever God is with you. Hanggat nandyan kasama mo ang Diyos, you are in the safest place. Si Pastor Alan nga, kumakaway po, nakangiti pa rin. Kahit ganun ang nangyari. Kasi alam niyo po, darating ang araw, hindi mo na maaalala kung gaano kalalim ng tubig. Pero hindi mo malilimutan kung gaano naging tapat ang Diyos habang tumatawid ka sa mga ilog na yon. Kasi in the end, the greatest testimony is not that you avoided the river, it's that you discovered God is in the middle of it. Kaya tuloy lang. Magandang patotoo sa buhay ay yung hindi mo iniwasan ng mga ilog na nasa harapan mo, kundi bagkos sa paglalakbay mo at pagbagtas mo ng mga ilog na yon, kita mo, nakasama mo ng Diyos hanggang sa makatawid ka sa biyaya ng Diyos. Susunod po, makita nyo aming paglalakbay. Yan, lakaran naman. At hindi pa tapos ang paglalakbay. Samahan nyo po kami. Yun lang muna po sa ngayon. Dito muna po kami sa 7-Eleven dito sa bundok. At kami nga po ay talagang magkakape muna. Kaso parang Milo yata yung in-order ng isa naming kasama. Sino kaya to? Parang may butas eh. Tinamaan yata ng pana. Salamat pala kay ate na pinag-asikaso kami. Kaya bago tayo maglakbay pa ng ilang oras, painit muna tayo ng tiyan. Pero syempre, pinag-pray muna natin si ate at ang kanyang family at ang kanilang business, at nag-share na rin tayo ng gospel. Yun lang muna po sa ngayon. God bless po. Let's go beyond.